Sa araw ng aking graduation, sinabi ng tatay ko sa harap ng lahat, hindi ka namin anak. At may itinatago ang nanay mo sa iyo. Ako si Marisa Villanueva, 24 taong gulang. Lumaki ako sa isang pamilya na akala ko ay normal, isang ama na istrikto at isang ina na tahimik pero mapagmahal. Pero sa likod ng mga ngiti namin sa mga litrato, may mga sugat palang matagal nang tinatago. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang lamig ng tatay ko, si Rolando Villanueva. Hindi siya yung tipo ng ama na iyayakap sa'yo kapag umiiyak ka. Kapag may problema ako, lagi niyang sinasabi. Matuto kang lumaban mag-isa, Marisa. Hindi habang buhay may sasalo sa'yo. Akala ko noon, tinuturuan niya lang akong maging matatag. Pero habang lumalaki ako, napapansin kong iba siya sa akin kumpara sa mga anak ng kapitbahay namin. Kapag may medalya ako sa school, hindi siya pumupunta. Kapag may birthday ako, lagi niyang sinasabi. Sayang lang ang pera sa handaan. Hindi naman espesyal ang araw na iyan. Pero ang pinakamasakit, kapag nagagalit siya sa akin, lagi niyang ibinabato ang isang linya na hindi ko makalimutan. Kung alam mo lang kung gaano kahirap palakihin ang isang anak na hindi mo naman talaga gusto. Tuwing naririnig ko iyon, parang may kutsilyong dumudurog sa puso ko. Tinitingnan ko ang nanay ko, si Lorna, umaasang ipagtatanggol niya ako. Pero lagi siyang tahimik. Lagi lang niyang sinasabi, "Anak, pasensya ka na." May dahilan ang lahat. Pero hindi niya kailanman sinabi kung ano ang dahilan. Dumating ang araw ng graduation ko sa kolehiyo. Isa iyon sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng hirap, makukuha ko na ang diploma ko. Pangarap ko na makita ko ang tatay ko nang umiti sa akin kahit isang beses. Bago ako umakyat sa entablado, hinanap ko sila sa mga upuan. Nandoon sila. Pero hindi sila mukhang masaya. Parang may mabigat na sikreto. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin ang tatay ko. Akala ko yayakap siya. Akala ko sasabihin niya, "Proud ako sa'yo." Pero ang unang sinabi niya ay, "Marisa, kailangan mong malaman ang katotohanan." Napangiti ako ng pilit. "Anong katotohanan, tay?" Tumingin siya kay nanay. Namumutla si nanay. At doon niya sinabi ang salitang nagpabagsak sa mundo ko. "Hindi ka namin tunay na anak." Parang tumigil ang lahat. Hindi ko marinig ang ingay ng mga tao. Hindi ko maramdaman ang hawak kong diploma. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid ko. "Ano po?" Napailing ako habang tumatawa sa gulat. "Hindi nakakatawa yan, tay." Pero hindi siya tumawa. "Mabuhay ka sa kasinungalingan sa loob ng 24 taon. Napaluha ako. "Nanay, totoo ba?" Tahimik siya. At ang katahimikang iyon ang pinakamasakit na sagot. Umuwi kami sa bahay na walang nagsasalita. Pagpasok ko sa kwarto ko, nakita ko ang lumang kahon sa ilalim ng kama. May pangalan ko. Pero hindi ko sulat. Binuksan ko iyon. May mga lumang dokumento. Mga litrato. At isang sulat. Habang binabasa ko, nanginginig ang kamay ko. Ang sulat ay mula sa isang babaeng hindi ko kilala. Nakasaad doon, "Kung dumating ang araw na malaman ni Marisa ang katotohanan, sana malaman niya na hindi ko siya iniwan dahil ayaw ko sa kanya. Iniwan ko siya dahil wala akong kakayahang palakihin siya." Napahawak ako sa bibig ko. May ibang babae. May ibang ina. Humarap ako sa kanila. "Bakit?" Unang beses kong nakita ang tatay ko na umiiyak. Dahil noong araw na isinilang ka, namatay ang tunay mong ina. Nanlaki ang mata ko. "Kung ganon, sino kayo?" Lumapit si Nanay Lorna. "Ako ang kapatid ng tunay mong ina." Parang gumuho ulit ang mundo ko. "Pinalaki mo ako bilang anak mo." Tumango siya habang umiiyak. "Marisa, hindi kita ipinanganak pero minahal kita mula sa unang araw na hinawakan kita. Pero hindi ko mapigilan ang galit. Kung mahal ninyo ako, bakit itinago ninyo?" Tahimik ang tatay ko. Hanggang sa sinabi niya, "Dahil natakot kami." "Natakot kayo?" Habang ako araw-araw iniisip kung bakit hindi ako sapat para mahalin. Napayuko siya. "Hindi kita kinamuhian, anak. Pero ipinaramdam mo sa akin iyon." Walang sumagot. Dahil totoo.
Kinabukasan, umalis ako ng bahay. Akala ko kailangan kong lumayo para mawala ang sakit. Nagsimula akong magtrabaho. Mag-isa. Sa bawat tagumpay ko, may bahagi sa akin na nagtatanong. Sino ba talaga ako? Makalipas ang 1 taon, bumalik ako. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil natutunan kong harapin ang nakaraan. Nakita ko ang tatay ko na mahina na. Mas matanda na siya kaysa sa huling nakita ko. Lumapit siya sa akin. May hawak siyang lumang album. Marisa D. Tiningnan niya ako. Alam mo ba kung bakit ako naging malamig sa'yo? Hindi ako nagsalita. Dahil bawat tingin ko sa'yo, nakikita ko ang kapatid ng asawa ko na nawala. Napaluha siya. Pero mali ako. Ang sakit ko, ipinasa ko sa'yo. Unang beses kong narinig ang paghingi niya ng tawad. Hindi iyon agad nagpawala ng sakit. Pero naging simula iyon.